Sa panahong ito sa ating trabaho sa construction, usong-uso na po ngayon yung paggamit ng ACC blocks o yung mga ACC panel. Ito yung mga panel na pang-substitute natin sa ating ginagamit na conventional na hollow blocks. Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw po ito atin pong pag-uusapan ang mga advantage at disadvantage ng paggamit ng ACC blocks. So, dapat po nating matalakay ito ng maayos at maintindihan po natin para kung sakasakali ay maaari pong makatulong sa inyo ang video ito, no? At makakapag-decide po kayo kung kayo pa ba ay gagamit ng ACC blocks para sa inyong mga construction project. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Ang number one advantage ng paggamit ng ACC blocks ay mas durable siya compare sa hollow blocks. So, mas matibay po ang ACC blocks compare doon sa ating ordinary na hollow blocks. So, kahit ito po ay mahulog, no, while on delivery, while on installation, no, mas matibay po siya. Pangalawa po na advantage ng paggamit ng ACC blocks ay lightweight. So, magaan siya. So, kapag ang isang materialis na atin pong ginagamit para po sa pagko-construction ay magaan, so ibig sabihin napapabilis ang inyong pagtatrabaho, no? Isa pa po sa advantage po niyan, ACC blocks ay good for heat and sound insulator. So ibig sabihin, kapag mainit po sa labas ng inyong bahay, hindi po basta-basta yung papasok sa loob ng inyong bahay. Ganon din po yan kung yung ingay, no? Hindi po basta-basta papasok yan sa loob ng inyong bahay. Halimbawa po, kayo po ay nakatira sa mga tabi ng kalsada, no? Yung ingay po ay hindi nyo basta-basta maririnig sa loob dahil ang ACC blocks ay maganda rin po siyang pang-insulate ng ingay. Isa pa po rito, no? Low cost po siya, mas mababang ang inyo pong magagastos pagdating po sa mortar. Ito po yung sand and cement, no? At saka yung inyo pong rebar. Hindi po kayo mangangailangan ng maraming bakal. Kasi po ang bakal po niyan kadalasan po ay may dawes lang po siya na nakalitaw sa mga poste. No? Pero hindi po yun ibig sabihin na basta na lang po ididikit, basta na lang po pagpapatungin. No? Gagamit pa rin po kayo ng special na mixture para po pandikit ng inyong mga ACC blocks. Madali siyang ikabit, mas magaan, so mas mababawasan po ang inyong labor cost. No? Mas marami silang maikakabit. So, mas mabilis ang installation. Yun nga, sinasabi ko na kaganina, mababawasan pa po ang inyong labor cost. Pag kayo po halimbawa nag-chipping, so halimbawa magsisinsil kayo ng inyong pader, no? Pag may nakaligtaan kayo o may ikakabit kayo na linya ng kuryente o linya ng tubig sa inyong mga wall, no? Madali po ang pag-chipping. Hindi po siya kagaya ng hollow blocks na kapag po nabuhusan ng mortar ay sobrang tigas. Tapos isa pa po sa advantage nito pagdating po doon sa pag kayo po ay nagpuputol na ng siruho. So, may mga instances po kasi, may mga hollow blocks na kapag masyadong maliit na po ang natirang siruho, no, ay hindi na po nagagamit. Pero po dito sa ACC blocks, kahit mga ganyan po siya kaliliit na siruho, no, basta't naikat po ninyo siya ng maayos, so magagamit pa rin po siya. So, malaking bagay pa rin po, makakatipid pa rin po kayo pagdating doon sa inyong mga maliliit na mga peraso ng ACC block. So, bago po pala tayo dumako sa disadvantage ng paggamit ng ACC blocks, isasama ko na rin po rito yung bagay na pinaka-importante pala talaga sa lahat. No? Kayo po ay gumamit ng ACC blocks, basta't maayos po itong naikabit, hindi na po kayo mangangailangan na magkaroon ng palitada. So, ito ay no more plastering. No? Basta ito po ay naikabit na po ninyo ng maayos ang inyong ACC blocks, diretso na po kayo mag-apply ng skin coat. So, yun po ang pinaka-importante rito. No, ngayon, dadako na po tayo sa disadvantage ng paggamit ng ACC blocks. So, dito, yung number one po na disadvantage dito na nakikita ng marami, no? Pag ito po ay hindi nyo lubos na naintindihan, makikita nyo to bilang isang disadvantage. Yung presyo ng ACC blocks. So, sa pagbili po ng ACC blocks, hindi po yan nabibili ng per peraso. No?
binibili po yan per square meter. So, pag kayo po ay bibili ng ACC blocks, ang per square meter po nito, no? Ito po ay naglalaro. Ang laki nga po pala ng ACC blocks ay 4 inches to 10 inches. Depende po sa laki o sa design ni architect o ni engineer kung gaano kakapal yung inyong wall na bibilhin, no? Basta ang kapal po nito na available sa market ng panel is from 4 inches to 10 inches. Depende po sa inyong kakailanganin. So, ang presyo po nito per square meter ay nagsisimula po sa 1,316 to 3,174 per square meter, no? I-compare po natin sa ordinary hollow blocks. Kung kayo po ay magpapader, no, naglalaro lang po yan from 300 to 500 per square meter ang presyo ng pagkakabit ng hollow blocks. So kung inyo pong titingnan, no, malaki po ang diferensya talaga. Napakalaki ng diferensya nito. Kaya masasabi natin na disadvantage ito, no? Yung presyo pagdating sa panel ng hollow blocks, no? Pag bibili po kayo kasi per square meter, no? Yun nga po, malaki ang diferensya ng kanilang presyo. Pero ito po, kabuuan na po yan nung panel, no? Dito po kasi once na naikabit nyo nga po yung panel, unang-una makakatipid na kayo sa inyong labor, no? Makakatipid na kayo sa materyales, no? Sa buhangin, makakatipid kayo sa semento, no? Didiretso na po kayo sa pag-i-skim coat. Pero kung hindi nyo to lubos na mauunawaan ang paggamit ng ACC blocks, tapos pagbabasihan po ninyo yung halaga ng ACC blocks per square meter, so mapupunta po ito sa disadvantage ng paggamit ng ACC blocks. Pangalawa po na disadvantage ng paggamit ng ACC blocks, base po sa aming experience, no, yung availability. So, ang availability po nito, hindi po siya available sa lahat ng hardware o mostly, hindi po siya available talaga sa hardware. Ito po, sa ACC panel po natin o sa ACC blocks, hindi po kayo agad-agad makakabili. So, kailangan nyo po siyang i-order. So, ang diskarte po nito, pag kayo po ay bibili at hindi kayo kapusin ng inyong ACC blocks, unang-una po, mag-order po kayo in advance. Pangalawa po, kung kayo po ay may hawak na blueprint o yung plano ng bahay, pwede nyo pong ibigay yan kay supplier. Kung sino po ang makikita po ninyo na supplier ng ACC blocks, marami po dyan sa market na nagsusupply ng ACC blocks. So, pwede nyo po yung i-order. Dadalhin po ninyo yung blueprint, ipapakita po ninyo yung plano, no? Yung kahit po yung floor plan, para mabigyan po nila kayo ng estimate at saka ng quotation kung gaano karami ang mauubos po ninyo na ACC blocks, no? Bibigyan po nila kayo ng presyo, no? Bibigyan po nila kayo kung ilan ang quantity o ilang square meter ang inyong kakailanganin. Tapos sa disadvantage ng paggamit ng ACC blocks, base po sa experience namin, no? Ang ACC blocks po ay hindi po maganda pagdating po siya. Halimbawa, kung kayo po ay magkakabit ng mga bolt, no? Kung magkakabit kayo ng mga anchor, yung halimbawa po may babaon kayo ng mga bolt sa mga wall, no? Halimbawa may isasabit kayo ng mga frame o may ikakabit kayo ng mga bakal diyan, nakakailanganin kabitan ng anchor yung wall at saka yung bakal na inyong ikakabit. So, yan po ang isa sa nakikita kong disadvantage yan, na yung mga nilalagay po na mga tocks, yung mga nilalagay na mga bolt, no, ay lumuluwag. Yung mga screw na ibinabaon ninyo sa wall, lumuluwag. Kaya dito, kung kayo po ay talagang kailangan na magkabit ng mga ACC blocks, no, kailangan po kukunin ninyo yung may pinakamataas na PSI. Ibig sabihin, yung may pinakamatigas na uri ng ACC blocks, kasi meron pong mga ACC blocks na mas mababa po yung PSI. Isa pa po sa disadvantage ng paggamit ng ACC blocks, no, ay itaw yung mga hairline cracks. So, yan po ang sa nakikita ko, no. Kaya dito kailangan po na maayos po ang inyong installer, no. Although ito, ang pagkakabit ng ACC blocks po ay madali po siyang matutunan. Pero tunong talaga siya magkabit ng ACC blocks.
Kasi unang-una, dito po, pag hindi po yan maayos na naipatong yung inyong ACC block sa kanyang mortar setting, kasi meron din po siyang special mortar na nilalagay doon sa ibabaw ng ACC blocks parang pandikit, no? Pag hindi po yan ninyo na ipatong ng maayos, no? Yan po ang pagmumulan kung bakit magkakaroon ng hairline crack sa katagalan ng inyong mga wall. Sa ACC blocks, kaya nga tayo gumamit ng ACC blocks kasi no more plastering. So, mawawala ng saysay ang paggamit natin ng ACC blocks kung magpa-plaster pa rin po tayo. Kaya yan po ang isa sa nakikita ko na disadvantage din po ng paggamit ng ACC blocks. Kung maganda ba ang paggamit ng ACC blocks? Para po sa akin, maganda po ang paggamit ng ACC blocks. So, depende na lang po yan kung papasok po yan sa inyong budget. No, kung kayo po ay nagmamadali, no, nagmamadali sa inyong mga project, no, mas madali po itong ikabit, mas mabilis, no, mabilis nyo po itong may kakabit, saglit nyo lang pong may kakabit dahil nga po magaan, no, fast installation. Magkakatalo lang po yan dyan sa halaga ng panel. Sa muli mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsama sa aking video. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon at napag-usapan po natin ang mga bagay-bagay na dapat po ninyong malaman sa paggamit ng ACC blocks. So, kung kayo man po ay meron pa pong suggestion o may kulang po doon sa aking sinabi, po pwede po kayong mag-comment sa baba para po mapag-usapan pa po natin para makatulong din po ang inyong mga comment doon sa iba pa po na nagnanais na gumamit ng ACC blocks. Kung nasaan man po kayo ngayon, no, mag-comment din po kayo dyan sa baba para at least malaman din po natin, no, kung saan nakakarating yung video natin. Saan man po kayo ngayon, mag-iingat po kayo palagi. Muli, ito si Jodrius. Thank you and God bless.